Hello guys, magandang tanghali, magandang araw sa ating mga followers, viewers. O ingon masataga subaybay sa ating YouTube. Dito naman tayo sa ating pag live or ako po ay magpasalamat sa inyo kasi kayo po ay isang nakatulong sa ating channel o pagsubaybay, no? Mga kababayan ay sana pahintulutan ninyo o bigyan ninyong reaction na itong ating channel o ating i-upload, no? Kasi may naano tayong nakikita nga galing sa ating kasamaang vloggers at ang mag-ano tayo ng reaction o opinion para sa ikabubuti sa ating mga mamayang Pilipino o kasi may mga balak o mga plano na lulusobin daw ang QGC ay sorry ang itong iglesia, no? Sabi pero may pero pa. So ang hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para upang kayo po ay makatanggap ng notification bell. So mga kababayan, tayo po magbigay tayo ng mensahe sa ating mga kapatid o dito natin sa social media bilang tayo ay isang content creator. So ulitin ko para sa nakasubaybay sa ating vlog o nung nakaraan, kumusta kayo? Shout out sa inyo rin. O kay GD Bara, shout out sa inyo. Tuloy-tuloy lang sa support. O ang ating moderator is Iminay, no? Kasi sila ang ating si Iminay ang isang bukod tangi nga walang bahid nga korupsyon, no? So yan ang ating moderator. So para sa ganon, papatuloy tayo na ipamahagi ang ating nalalaman o dito sa ating panglipunan ay kailangan ipamahagi natin. So ulitin ko, salamat sa inyo sa support o lalo na kay algorithm, no? Na kayo po ay isang bilang nakasubaybay, no? So mga kababayan, isang masasabi ko na itong ating nasagap na hindi kayo nasasagap ng mga kababayan, kundi nakikita talaga natin, pinanood natin ang mga post ng mga kasama nating supporter ni Duterte. Pero ito, magbigay lang tayo ng reaksyon tungkol sa panggigipit o naayon lang sa ating institusyon. Hindi naman labag na magsalita tayo, no? Hindi labag sa institusyon magsalita tayo sa kamatuoran, no? O hindi masasabi nga ito magiging fake news kung hindi katotohanan nga tayo po ay nandiyan sa lipunan, sa masulok ng mundo, mapansinan natin, no? Hindi ito rin puro kung hindi katotohanan din. So mga kababayan, proceed na tayo para sa kaalaman. Ang iglesia daw ay lusubin, sugurin. Grabe mga kababayan ng mga lusubin, sugurin.
Kasi ang balita-balita nila daw o mayroong nakakita hindi kay balita. Aba, nandyan daw si De La Rosa nagtago sa Iglesia ni Cristo. Oh, bakit kaya? Bakit na si De La Rosa diyan magtago sa Iglesia ni Cristo? Anong mayroon doon? Para huhulihin lang siya doon. Di ba isang ano lang yun? Parang gawang kwento. Ano ba? Totoo ba yun? Ito hindi. Sa pag ito lang sa mga kababayan, opinion ko lang. Bakit magtago si De La Rosa dyan sa Iglesia ni Cristo nga ang liliit lang yung lugar. Kung tutusin talaga, opinion ko lang to. Kung si De La Rosa naman yung hulihin, puntahan niyo sa Mindanao. Taga Mindanao yun si De La Rosa. Di pa kayo mga bubo. Ha? Di ba kayo mga nakupo kayo. Tapos sugurin niyo. Ano yun? Ha? O dahil sa gayahin ninyo sa QGC nga pinapasok ninyo ang QGC hanggat hinahaloghog hinalaghog nyo ang QGC, nagmimina pa kayo kay mayroong deposit nga nilibing ni Pastor Kibuloy. Di pa kayo mga bugok. Ang nangunguna pa sa QGC ito si General Torre, pero hindi pa yung general noon, mga kababayan. Diyan na siya nagiging general. Si Torre naging kidnap na si Duterte. Dinala niya sa daig. Pinipilit niya pagpasakay sa eroplano nga binayaran sa ating gobyerno. Di pa pagka talaga ng gobyerno nga bulok nga sistema. Ako, real talk tayo dito mga kababayan. Magagalit kayo kung magagalit. Basta nandyan tayo sa katotohanan. Hindi tayo matatakot. Basta nandyan tayo sa katotohanan. Bakit ginawa ninyo kung hindi kayo, kung matino kayong pagka namumuno? May hinanakit kayo sa mga Pilipino? Bakit ginagawa ninyo? Kung hindi nyo ginagawa, walang walang maging sa inyo, kontrabida. Sa bagay, ang sine, kailangan mayroong kontrabida, may dasabida. Kayo ay dasa kontrabida. Kami ay mamayang Pilipino ay dasabida. Kayo ay kontrabida. So mga kababayan, balik-balik tayo. Doon naman sa QGC. Nagbubutas kayo doon, nagtatunnel kayo doon, pinag-aano pa ninyo, hinahalughog yung mga ng mga QGC doon sa tapos gayahin ninyo sa QGC, yun sa iglesia, subukan ninyo. Baka yan ang katapusan ninyong pag-upo dyan. Ito, bigay lang tayo ng reaksyon. Hindi ako ito nagsasabi kung hindi totoo nga sinasabi ni yung kasama natin vlogger. Hanggang ngayon ay nag-viral nga ang iglesia ay sugurin o halughugin kasi nandoon si Kalbo nagtatago. Sinong Kalbo? Bato de la Rosa. Nandoon daw nagtatago sa sa iglesia, sa central ng pinakamin nga iglesia ni Cristo. Doon daw nagtatago. Although mayroon daw nakakita.
Ewan ko kung sino nakakita. Sige nga. Oh, sugurin ninyo ng iglesia. Sige, sugurin ninyo. Baka mga 3 araw lang siguro wala na kayo dyan. Ha? O 4 na araw. Palagay ko lang mga 4 na araw nga ano. Maghalughog kayo ng mga 3 araw o 2. Oh. So, kung may makikita kayo o wala, ang mamayang Pilipino magbibilang din na 3 araw kung sino ang mawawala sa posisyon diyan. Sige, kasama na yung ano nyo, boss nyo. Ha? Yung namamahala sa batas ninyong batas nga bulok. Yun ang batas nga bulok. Bakit nasasabi namin ditong batas nga bulok? Kasi kayo inyong pinapakilala ang batas na bulok o ang mamayang Pilipino hindi susunod sa inyo. Bakit? Nakitaan kayo nga hindi maganda nga posisyon. Unang-una, hinahalughog ninyong QGC. Pangalawa, ay may lamat na ang presidente. May mga sabi-sabi. Pero ang sabi-sabi lang na hindi pa napatunayan, no? Pero sa katagalang mga talaga nga ayaw naman din kayo gumagawa, no? Na ayon sa ating institution, ayaw man ninyo gagawin. Kung hindi, napatunayan tuloy kayong totoo. Ngayon, saan na ang flood control? Ayaw rin, tinatakpan din ninyo. Nasaan ang malita iskandal? Malita iskandal na pera. Ayaw rin ninyong maimbestigahan lan. Yan. Ayaw ninyong maimbestigahan. Kaya nasasabi namin na ang batas ninyo ay batas na bulok. Magagalit kayo sa amin o hindi, huwag kayong gagawa nga ganun ang ipaparamdam ninyo sa mamayang Pilipino para walang masasaktan. Normal lang yan masasaktan kayo kasi pinapakitaan ninyong hindi magandang sistema. Pero kung pinapakitaan ninyong magandang sistema pagdadala sa ating bansa, pagdadala sa ating batas, o hindi ninyo inaabuso ang ating institution, hindi ninyo sinurrender ang ating soberanya, siguro walang makapagsabi sa inyo nga kayo po ay masama. Real talk tayo. Walang makapagsabi sa inyo walang makapagsabi sa inyo nga kayo ay masama. Wala. Bakit? Siyempre nakitaan na sa mamayang Pilipino nga maganda ang pamalakad sa inyong gobyerno. Paano? Kasi ang tao, dadalawa lang yan. Dito ka sa kasamaan o dito ka sa batas nga wala sa ayos. Isang batas nga wala sa ayos nga panggigipit, pang-abuso sa mamayang Pilipino, ginagamit niyo yung batas nga di mo maintindihan. Diba? Pero kung gumawa kayo ng batas nga naayon sa ating institusyon, naayon sa ating mga mamayang Pilipino, walang pagsabi yan. Siyempre, respetuhin kayo. Pero sa ganun naman, hindi kayo respetuhin kasi kayo ay nangunguna sa sistemang bulok. Kayo ay namalakad ng sistemang bulok. Hindi na ayon sa ating, hindi nagustuhan
sa ating mamayang Pilipino. Hindi nagustuhan ang pamalakad ninyo sa nga kayo ay nandiyan sa gobyerno. So, hindi niyo masisi ang mamayang Pilipino nga magsalita ang ganun. So ngayon ay balik tayo doon sa Iglesia ni Cristo. Ay susugurin daw ninyo. O sige, sugurin ninyo ang Iglesia ni Cristo. Pasukin ninyo ng pasukin. Halughugin ninyo ng Iglesia ni Cristo. O makikita ba ninyong ipastor si tawag nitong si Calvo, si Bato de la Rosa. Kung gusto niyo hanapin si Bato de la Rosa doon sa Mindanao, baka natakot lang kayo nga pupuntahan ninyo sa Mindanao, baka maiwan na yung buhay niyo doon. Huwag kayong magpayabang-yabang, pero kung hulug-hulugin ninyo, anak ko po, mga ilang araw, wala na kayo sa posisyon dyan. Totoo lang. Oo. Ay nako po. Ilang araw lang. Ang mga lahat ng mamayang Pilipino, magkakaisa na. Talagang mabubuo yan. Dahil sa bulok na sistema ninyo. Mawawala kayo dyan sa posisyon nyo. Kayo po ay naghahanap ng masamang intensyon sa iglesia. Kung gagawin ninyo. Pero kung hindi ninyo gagawin yan, wala ang mawawala sa inyo. Sige, papatuloy kayo sa ginagawa ninyo. Kasi ang mamayang Pilipino magpatuloy rin sa pagsalita sa inyong ginagawa. So, ganun naman yun eh. Kung ano ang pinapakita sa anak mo bilang ikaw ay ama, sundin yan sa ama o sa anak. Bakit? Pinapakitaan mong hindi maganda, pinakitaan mong hindi magandang asal sa ginagawa mo. Kung pinapakitaan mong maganda, ay susunod sa inyo, ay sasabihin ba, wag yan, masama yan. Masama yan. Baka magagalit natin ang mamayang Pilipino. Pero kung gumawa kayo ng kabutihan, abay, walang magagalit sa inyo. Kayo po ay igagalang. Pero itong sistemang sitwasyon ay hindi kayo igagalang. Anak ko po. Pero sasabi-sabi lang, sabi-sabi nila nga susugurin nyo. Sugurin niyo para magkaalaman, Kasi yan naman ang iglesia, iglesia ni Cristo ay hindi niyo nasakop. Yung iglesia ni Cristo na hindi na manipula. Subukan nyo pag manipula, sugurin nyo, tapos magtatanil kayo, baka nandoon si Bato sa ilalim. Baka nandoon si Bato sa ilalim ng tunnel. Para si Pastor Kibuloy, kala ninyo nandoon sa tunnel, naghalughog, bubutas pa kayo doon, dala-dala pa kayo ng mga piki nga pulis, pag civilian pa lang yung pinasuot yung uniforme ng pulis. Isang bulok na sistema yan. Yun ang batas nga, bulok nga ang sistema. Diba? Totoo naman yan. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag kayong magagalit. Tama yan. Yan ang sinasabi natin dito. Walang, sabi nila, walang batas nga hindi lalabas ang katotohanan. Talagang lalabas ang katotohanan. Kahit sino ka pa, kapag ikaw ay magiging labag sa buong sambayan ng Pilipino, hindi ka magtatagal dyan, mga kapatid. Hindi ka magtatagal. Bakit kaya? Dahil hindi magaganda ang iyong ginagawa mo. So, yan na. So, ulitin ko, magandang tanghali, magandang araw na itong ating channel sa inyong pag subaybay
Kung nagustuhan ito ninyo ating content, paki-share, paki-follow para naman na malalaman natin kung taga saan kayo, no? So, maraming salamat uli sa inyong taga-subaybay sa ating channel o taga-sunod sa ating channel. Maraming salamat.